ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng tao ay may kasalanan. Lahat tayo ay masasabing makasalanan. Lahat tayo ay nakagagawa ng kamalian, pero hindi ibig sabihin nito na porket nakagawa na tayo ng kasalanan ay habang buhay na natin itong pagbabayaran. Ikaw kabarangay, anong kasalanan ang nagawa mo na hanggang ngayon ay iyong pinagsisisihan? Dear Papa Dudut, ang isang tao kapag nakagawa ng kasalanan ay mahirap po itong kalimutan. Pero ang maganda rito ay meron ka pa rin namang pagkakataon para bumawi at magbago mula sa pagkakamaling iyong nagawa. Magandang araw Papa Dudut, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ayen. 32 years old at isa akong front desk receptionist sa isang kilalang hotel dito sa Taguig. Lumaki ako sa isang kumpleto at mapagmahal na pamilya. Dalawa kaming magkapatid, Papa Dudut. 24 years old ako nung umalis ako sa amin para mamuhay na mag-isa. Nagsimula lang ako noon sa isang maliit na 2-bedroom apartment kung saan ay nagkaroon ako ng 3 mga ka-roommates. Nung nakapasok ako sa isang malaking hotel ay medyo gumanda ang monthly salary ko. Nag-ipon ako ng pera hanggang sa nakalipat ako sa sarili kong apartment. 8 years na ako sa hotel industry at marami na akong pinagdaanan sa trabaho. Pero ang isa sa mga hindi ko malilimutang parte ng aking trabaho ay noong nakilala ko ang isang lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang William. Nag-check-in siya noon sa aming hotel ng 2 gabi. Sa front desk pa lamang noon ay halata na ang pakikipag-flirt niya sa akin na parabang natural na ito sa kanya. During check-out, habang ibinabalik nito sa akin ang keycard ng kanyang kwarto ay isang note ang nakadikit dito. Ang nakalagay sa note ay ang phone number niya na may nakasulat na "Call me". At dahil sobrang interesado ako kay William ng mga panahon na yon ay tinawagan ko nga siya pagkatapos ng shift ko. Doon na po nagsimula ang panliligaw niya sa akin, Papa Dudut. Mag-extend daw ng 1 araw yung guest natin sa room 305. Pakiayos na lang please. Huy! Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ha? Oo. Extend? Anong room ulit? 305. 305, got it. Kanina pa lumilipat isip mo dyan ah. Anong meron? Wala. Anong wala? Hindi nga maalis-alis dyan sa labi mo yung bungis-ngis mo eh. Ate Dang, syempre nasa front desk tayo. Dapat lagi tayong nakasmile. Sus, tigilan mo nga ako. Matagal na tayong magkasama. Alam ko na kung paano kang ngumiti. Yang ngitian mo ngayon, kakaiba eh. Ano bang meron? Sige na, sabihin mo na. Secret lang natin to ah. Oo naman. Ano ba kasi nagpapangiti sa'yo? Share mo na. May guest na nanliligaw sa akin. We, talaga? Naka-check-in ba ngayon? Hindi. Matagal na siyang nag-check-in dito. Pero iniwan niya sa akin yung phone number niya. Kaya ngayon, magkausap na kami. Ay, iba. Kaya naman pala abot langit mga ngiti mo eh. May nagpapakilig na pala sa ate mo. Gwapo ba? Oo, gwapo siya. Paano yung gwapo? Describe mo nga sa akin para ma-imagine ko. Ano siya? Super charismatic. Matangkad, tapos batak ang katawan. Alam mo yung itsura ng naka-long sleeve polo? Tapos hapit na hapit kaya bakat yung muscles? Ganun yung suot niya nung nag-check-in siya.
Oh my gosh! Eh di naglaway ka nun? Medj, pero syempre chill lang ako noon. Kunwari hindi ako apektado kahit nakilig na yung kaluluwa ko. Ang landi mo talaga. Tapos ano pa? Ano pang nagustuhan mo sa kanya? Ano pa ba? Disente kasi siya tignan eh. Malinis. Tapos, napakaangas ng facial hair niya. Alam mo na. Tapos eto pa. Nasa malayo pa lang siya pero alam mo nang mabango siya. Yung ganung tipo. Sandali, ipapakita ko yung picture niya sa'yo. Sige nga. Wait lang. Hanapin ko lang yung Facebook niya. Oh, eto. Kaso hindi na updated yung picture niya eh. Parang 2 years ago pa yata yung profile niya. Hindi na kasi siya active sa Facebook. Patingin nga. Ay, hala, pogi nga. Naka-jackpot ka, girl. Kaya nga eh. Pero ba't di mo pa sinasagot hanggang ngayon? Getting to know stage pa lang naman kasi kami. Tsaka may hinihintay akong sign mula sa kanya. Sign? Anong sign naman yan? Horoscope, ganon? Hindi. Basta, sign mula sa universe. Ano ngang sign yung sinasabi mo? Basta, akin na lang yun. Kapag sinabi ko, baka ma-jinx pa. Kung ako sa'yo, sasagutin ko na kaagad yan. Mahirap na kapag naagaw pa yan ng iba. Tandaan mo, kapag ganyan kagwapong lalaki, hindi lang isang babae ang pinopormahan yan. Grabe ka naman. Mapapa-overthink ako niyan sa sinabi mo eh. Totoo naman kasi, yung mga ganyang lalaki, the more options, the more chances of winning. Basta. Kung may makauna, edi may makauna. Ibig lang sabihin nun, hindi kami para sa isa't isa. At least, makakaligtas ako sa heartbreak, di ba? Pero kapag kami talaga, makakapag-antayan. Basta kapag natanggap ko na yung sign, sasagutin ko naman siya agad-agad eh. Naku, good luck. Oh, yung extension sa room 305 ha, wag mong kalimutan. Heto na, inaayos ko na. Papadudot ang sign na hinihintay ko kay William ay kapag ipinakilala na niya ako sa mga magulang niya. Kapag nangyari yon, papadudot ay sasagutin ko na siya at halos 1 buwan bago naganap ang inaasahan kong meet up namin ang kanyang mga magulang. Hindi ko sinabi sa kanya na gusto kong makilala ang parents niya. Siya mismo ang kusang nagpakilala sa akin. Papunta na kami noon sa date namin noong biglang nag-iba ang ruta nito. Nagtaka ko kung saan kami pupunta pero may surprise daw siyang inihanda para sa akin. Nagulat ako noong dinala ako ni William sa sementeryo. Saka ako na lang nalaman na doon pala nakalibing ang pareho nitong magulang. Halos magkasunod lang na namatay ang nanay at ang tatay ni William. Aksidente ang kinamatay ng tatay niya samantalang isang malubhang sakit naman ang kumitil sa buhay ng kanyang ina. Sobrang na-touch ako sa ginawang yon ni William, Papadudot. Hindi man niya ako formal na naipakilala sa kanyang mga magulang. Para sa akin ay malaking bagay na yon. Doon mismo sa libingan ng kanyang tatay at nanay ay sinagot ko si William. Nangako ako sa kanila na aalagaan at mamahalin ko ang anak nila, Papadudot. Tumagal ng 5 buwan ang relasyon namin ni William bago ko nalaman ang isang mapait na katotohanan. Ang boyfriend ko ay isa na palang pamilyadong tao. Ate Dang, may tanong ako. Anong masasabi mo sa mga taong kabit? Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong tingin mo sa mga babaeng kumakabit sa mga lalaking may pamilya na? Kung anong opinion ko sa mga ganong babae? Oo, curious lang ako. Simple lang. Mga tanga sila, bobo, inutil, pasmado ang utak, hindi nag-iisip. Bakit naman? Kasi kahit alam nilang makakasira sila ng pamilya, go pa rin sila. Sinong matinong tao ang gagawa nun? Paano kung nagmamahal lang naman sila?
Nagmamahal nga sa maling tao naman. Bobo pa rin ang tawag doon. Alam mo kung bakit? Kasi puso ang ginagamit nila para magdesisyon, hindi utak. Teka, bakit mo ba tinatanong tong bagay na to? Wala lang, naisip ko lang. Ayen, wag mong sabihing… Oh my gosh! Kabit ka ba? Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko alam na may pamilya na si William. Ano? May pamilya na si William? Yung walang hiyang yon? Paano mo nalaman na may pamilya na siya? Sinugod ka ng asawa? Hindi. Hindi ganun ang nangyari. Nalaman kong totoo nung aksidente ko silang nakita. Di ba may event tayo next month? Oo, yung anniversary ng hotel. Naisip ko na paghandaan yung event na yun. Nagpunta ako sa mall para maghanap ng maisusuot na damit. Kasi may nabanggit sa akin yung kapatid ko na magandang boutique sa Quezon City. Nagpunta ako ron, tapos nakita ko siya. Akala ko nga kamukha lang eh, pero siya yun. Alam na alam kong hubog ng mukha at katawan niya. Si William yun na may bitbit na bata sa mga braso niya. So anong ginawa mo? Wala. Umuwi na lang ako. Ganun pala yung feeling, no? Ang bigat pala sa dibdib kapag nakita mong may ibang babae yung taong minamahal mo. Parang tumigil yung mundo ko nung time na yun eh. Nanlamig ako pero tagakdak yung pawis ko. Para bang nung moment na yun, may nakatarak na kutsilyo sa puso ko. Ang sakit. Nag-usap na ba kayo? Ilang beses niya na akong tinatawagan pero hindi ko sinasagot. Sinabi ko na lang sa kanya na busy ako sa work ngayon. Ano pang ginagawa mo? Hiwalayan mo na siya. Ate Dang, hindi ko kaya eh. Anong hindi mo kaya? Paano kung tanga rin ako, bobo, inutil, wala sa tamang pag-iisip tulad ng sinabi mo? Alam kong matalino kang babae. Hindi bagay sa'yo maging kabit. Iwan mo na yung lalaking yun. Pero mahal ko siya eh. Hindi ko siya kayang iwan. Ayen, maawa ka sa sarili mo. Maawa ka sa asawa niya, sa mga anak niya. Alam mo na yung feeling, di ba, na makita mo yung mahal mong may kasamang iba? Ano sa tingin mo mararamdaman ng asawa niya kapag kayo naman ang nakita niyang magkasama? Mas masakit yun para sa kanya, siya yung legal eh. Magiging masama ba ako kapag mas pinili kong ipagpatuloy itong relasyon namin? Oo, dudumihan mo lang yung pangalan mo sa gagawin mo. Maganda ka, matalino. Huwag mo gawin to sa sarili mo. Hindi ka maruming babae. Hindi ka maninira ng isang masayang pamilya dahil lang sa kalandian ng isang lalaki. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Lumayo ka na sa William na yon. Yun ang gawin mo. Hiwalayan mo na siya bago pa maguluang buhay mo. Huwag mo nang hintayin pa na masira ang pangalan mo, Ayen. Walang magandang idudulot sa'yo yung pagkabit mo sa lalaking may asawa na. Alam ko na mali ang napili kong desisyon at kasalanan ng ginagawa ko. Pero nang mga panahon na yon ay sobrang na-fall na talaga ako kay William Papadudot. Napakabait at napaka-sweet kasi niyang tao. Siya lang ang tanging lalaki na nag-alaga sa akin at itinuring akong pinakamahalagang tao sa buhay niya. Siya ang naging mundo ko at kahit na anong pilit ko man sa sarili ko ay hindi ko magawang lisanin ang mundong yon. Kung saan ay kasama ko si William. Papadudot, never ko namang pinangarap na maging isang kabit. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganong klase pala ako na babae. Ganon pala kapag nagmahal, nawawala ang isang tao sa kanyang tamang pag-iisip. Alam ko kung ano ang tama at mali pero sa ngalan ng pag-ibig kahit mali ay ipinagpapatuloy ko pa rin ang isang bagay na maaaring ikasira ng buhay ko pati na rin ang buhay ng mga taong inaapakan ko. Sa kabila ng mga nalaman kong katotohanan ay nagpatuloy ang relasyon namin ni William Papadudot. Umabot nga ito ng mahigit 1 taon. Mahirap pumasok sa isang relasyon kung saan ay tinatago kang parang kriminal. Pero wala akong karapatang magreklamo dahil nga sa kabit lamang ako. Ang mahigit 1 taon na pagsasama namin ni William ay hindi na ulit nasundan pa matapos umalingasaw
ang bahong tinatago namin. Hindi ko alam kung papaano nangyari pero nabisto ng asawa ni William ang relasyon naming dalawa. Papadudot sa hotel mismo kung saan ako nagtatrabaho ay sinugod ako ng asawa ni William. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na saktuhang holiday noon at sunod-sunod ang pagdating ng mga guest namin sa hotel. Nang biglang dumating ang asawa ni William, bago pa man ako makapagsalita ay bigla na lamang nag-iskandalo ang babae. Sinubukan ko siyang kalmahin at inaya sa labas para doon kami makapag-usap pero hindi niya ako pinakinggan. Sa halip ay kinaladkad niya ako. Hinablot niya ang buhok ko hinila habang ipinagsisigawan sa lahat ng taong naroon na ako ang kabit ng asawa niya. Wala na akong ibang nagawa noon kundi ang umiyak at humingi ng tawad, Papadudot. Mabuti na lamang at mabilis na nakontrol ang kaguluhan nang dumating ang mga guard ng hotel at tumagitna ang mga ito. Papadudot, maganda ang reputasyon ko sa trabaho. Isa ako sa mga best employee doon pero ang pangalang pinaghirapan kong pangalagaan ay mabilis na nabahiran dahil sa ginawa kong kasalanan. Homewrecker, maduming babae, kirida, kabit. Yan ang mga salitang ibinato sa akin ng asawa ni William. Lahat ng yon ay tinanggap ko dahil alam kong may katotohanan naman ang mga bagay na sinabi niya. Sobrang kahihiyan ang naramdaman ko ng gabing yon, Papadudot. Mula sa mga katrabaho at mga guest ay nahiya na akong ipakita pa sa kanila ang pagmumukha ko. Pero kahit na ganoon ay kailangan ko pa rin magtrabaho kaya kinaumagahan ay kinapalang ko na ang mukha ko at pumasok pa rin ako kahit na ako ang usap-usapan sa buong hotel, Papadudot. Good morning, Ate Dang. Good morning din. Kamusta ka na? Heto, pakapalan na lang ng mukha para makapasok sa trabaho. Alam kong ako ang bida ngayon sa mga chismis. Pasalamat ka na pakiusapan ng management yung mga guest na wag ilabas yung mga nakunan nilang video at picture nung nag-eskandalo yung asawa ni William dito. Hotel mismo ang nagbigay ng complimentary services para lang tumahimik sila. Talaga? Nakakatuwa naman. Yan talagang iniisip ko kagabi pa eh. Natatakot ako na baka bigla akong mag-viral. Sinabi ko naman kasi sa'yo na iwasan mo na yung William na yun. Tingnan mo yung nangyari. Alam ko. Kasalanan ko lahat. Deserve ko yung nangyari. Alam ko nang mali yung ginagawa namin pero nagpatuloy pa rin ako. Matuto ka na lang sa nangyari at please lang, wag mo nang uulitin yun. Hoy, anong ibig sabihin ng tingin na yan? Huwag ka sanang magagalit ha. Huwag mong sabihin sa akin na pagkatapos na nangyari sa'yo, magkausap pa rin kay ni William. Tinawagan niya ako kagabi. Humingi siya sa akin ng tawad sa ginawa ng asawa niya. My gosh, Ayen! Ako nasasabunot sa'yo kapag hindi mo pa tinantanan yan lalaking yan. Ate Dang, intindihin mo na lang ako. Hindi! Anong intindihin ka? Hindi ko itotolerate yung ginagawa mo. Mabuti akong kaibigan at sasabihin ko sa'yo kung ano ang tama at mali. Yang ginagawa mo ngayon, maling-mali. Sobrang mali. Alam ko. Alam mo. Pero bakit ayaw mo pang tumigil? Hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Hindi ko naman mapakiusapan tong puso ko na tumigil na lang basta sa pagmamahal. Eh di wag mong kausapin yung puso mo. Utusan mo. Gawin mo, tumigil ka, lumayo ka, tapusin mo na yung ugnayan nyo ni William bago pa maulit yung nangyari sa'yo. Nga pala, ipapatawag ka mamaya sa HR kaya mag-ready ka na. HR? Oo, narinig ko kanina sa staff room yung chismis. Ang sabi raw, bibigyan ka yata ng warning dahil sa nangyari tapos pansamantala kanilang sususpindihin. Bakit daw? Ewan ko. Baka natatakot sila na bumalik uli yung asawa ng William at manggulo uli. Huwag kang mag-alala. Temporary suspension lang naman yung ibibigay nila sa'yo. Paano kung tanggalin nila ako sa trabaho? Hindi yun mangyayari.
Ang ganda kaya ng reputasyon mo sa hotel na to. Tsaka paborito ka ng management kaya malabong mangyari ang iniisip mo. Kinakabahan tuloy ako eh. Huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo na lang kung anong gagawin mo during suspension. Alam mo, suggestion ko, magbakasyon ka para malayo yung isip mo sa William na yon. Saan naman ako magbabakasyon? Kahit saan. Saan mo ba gustong magpunta? Hindi ko alam. Wala akong maisip eh. Gusto mo bang mag-beach? Mag-out of the country? Umakyat sa bundok? Magpa-feeding program sa mga liblib na lugar? Ang daming pwedeng gawin. Parang maganda yung pag-akyat sa bundok. Matagal ko nang pinaplano yan eh. Edi gawin mo na ngayon. Huwag mo nang sayangin yung oras mo, mamundok ka na. Saka na kapag confirmed ng suspended talaga ako, baka mamaya fake news lang naman pala yan. Legit yung source ko kasi taga-HR mismo nagchismis nun. Maya-maya ipapatawag ka na nila. Sa ngayon natupagin mo muna yung mga bagong pasok na booking. Magbe-break muna ako saglit. Sige, ako na bahala dun. Sa totoo lang ay matagal ko na talagang pinapangarap na makaakyat ng bundok. Hindi ko lang yon magawa-gawa dahil napaka-busy ng schedule ko. Wala akong oras na gumala o di kaya'y mamasyal sa ibang lugar. Pero noong nasuspend ako pansamantala ay nagkaroon ako ng oras para ituloy ang mga planong matagal ko nang gustong gawin. Nag-search ako sa internet kung ano ang mga bundok na magandang akyatin bilang first timer. Pinakauna sa listahan ay ang Mount Ulap sa Benguet. Maganda ang mga picture nito online, Papa Dudut, kaya yun na rin ang pinili kong akyatin. Ang sunod kong ginawa ay naghanap ako ng mga tour group kung saan ay pwede akong makisabay o maging joiner. Hindi ko kasi kayang gawin yon ng mag-isa dahil baka maligaw lamang ako, lalo na't first time kong umakyat ng bundok. Nung naayos na ang lahat ay dali-dali akong nag-book para wala ng atrasan. Kailangan ko ito para mawala sa isipan ko ang masamang nangyari sa akin. 10 katao ang suma total ng grupo namin. Mula sa Maynila ay 6 na oras ang naging biyahe namin papunta sa Benguet at sa kabuuan ng biyaheng yon ay isang lalaki ang nakakwentuhan ko, Papa Dudut. Tawagin na lang natin siyang Enrico. Miss, candy, gusto mo? Sige, salamat. Walang anuman. First time mo bang umakyat ng bundok? Oo. First time ko lang. Nice. May kasama ka o solo lang? Wala akong kasama. Mag-isa lang ako. Pareho pala tayo. Bakit ka mag-isa? Anong bakit? Kailangan ba may kasama? Hindi, ang ibig ko sabihin, bakit mo naisipan umakyat ng bundok na mag-isa lang? Wala naman. Matagal ko na kasi talagang pangarap na mamundok. Kaya naisip ko na habang malakas pa ako, gawin ko na kesa naman gawin ko to pag uugod-ugod na ako. Tama nga naman. Ikaw, mag-isa ka rin ba? Oo, mag-isa rin ako tulad mo. Bakit naman? Wala akong maayang kasama eh. Yung mga kaibigan ko, kung walang budget, busy naman sa trabaho kaya nag-solo na lang ako. Ako nga pala si Enrico. Anong pangalan mo? Ayen. So, Mount Ulap ang Mother Mountain mo? Mother Mountain? Anong ibig sabihin ng Mother Mountain? Mother Mountain? Yun ang tawag sa bundok na pinakaunang inakyat mo. Oo. Mount Ulap nga ang Mother Mountain ko. Ikaw rin? Hindi. Pangatlong beses ko na akyat sa bundok to. Mother Mountain ko, Mount Batulao sa Batangas. Tapos pangalawa naman yung Mount Pico del Oro. So may experience ka na pala? Oo. Naaya lang ako ng mga katrabaho ko noon. Tapos ayun, nagustuhan ko na yung feeling. Kaso matagal-tagal na rin nung huli kong akyat. Kung tutusin, parang first time ko na nga ulit umakyat ngayon. Bakit naman Mount Ulap naisip mong akyatin? Nabuyo ako ng mga kaibigan ko. Maganda raw kasi kaya excited nga ako eh. Ikaw, bakit Mount Ulap? Yun yung una kong nakita na beginner friendly eh. Nung pag-search ko sa internet, yun ang unang lumalabas. So yun ang pinili ko. Sa tingin mo, kakayanin ko kaya yung bundok na yun? Oo naman. Isa talaga yun sa mga bundok na laging inuuna ng mga baguhan. Hindi naman daw siya ganun ka-challenging based sa mga narinig ko. Nakita ko nga yung pictures sa internet. Ang ganda ng lugar na yun.
Lahat naman ng bundok maganda eh. Pero alam mo kung ano mas nagpapaganda sa mga bundok? Yung pag-akyat mo doon, yung pagod, yung hingal, yung pawis, yung experience. Mas nagiging makabuluhan yung pag-akyat mo dahil sa mga bagay na yon. Kaya nagiging worth it yung summit kasi kailangan mong paghirapan yun bago ka makarating doon. Sobrang fulfilling. Sana nga kayanin ko. Kaya mo yan. Hayaan mo, sasabayan kita sa pag-akyat. Talaga? Naku, salamat. No worries. Tagasan ka pala? Sa Taguig ako nakatira ngayon. Doon kasi ako nagtatrabaho. Ikaw ba saan? Sa Cavite ako. Doon din work mo? Oo, sa medical field ako pero hindi ako doktor o nurse. Ano? Medtech? Hindi. Vet? Dentist? Therapist? Wala sa nabanggit. Magugulat ka kapag nalaman mo kung anong trabaho ko. Sirit na. Ano bang trabaho mo? Tech specialist. Ha? Paano naging medical yung tech specialist? Sa ospital kasi ako nagtatrabaho. Basta tungkol sa mga computer, passwords o kung ano man, ako namamahala doon. Okay. Gets ko na. Ikaw, ano naman ang trabaho mo? Sa hotel ako, front desk. So marunong ka mag-English? Kasi usually mga guest sa hotel foreigner, di ba? Oo, parte yun ng trabaho namin. Sample nga. Hala, wag, nakakahiya. Sige na, gusto ko marinig accent mo eh. Tigilan mo nga ako. Madaldal si Enrico, Papadudut. Kahit na gustong-gusto ko nang matulog ng time na yon dahil mahaba-haba ang biyahe at gabi na ay hindi ko yon nagawa dahil hindi nauubusan ng topic ang katabi ko. Ayaw ko rin na maging bastos kaya pinilit ko pa rin ang sarili ko na sagutin ang mga katanungan nito kahit na papikit na ang mga mata ko. Halos may kwento na nga niya noon ang buong pagkabata niya. Mabuti na lamang at nakarating din kami kaagad sa Itogon, Benguet. Dahil kung hindi ay love life na nito ang susunod niyang ikakwento. Papadudot, sobrang lamig pala sa Benguet. Akala ko noon ay kakayanin ko ang lamig doon. Kaya hindi ako nagdala ng jacket pero pagbaba ko ng sasakyan ay para akong pumasok sa malaking refrigerator. Pagkarating namin sa jump-off place ay saglit kaming kumain ng light breakfast bago kami nagkaroon ng mabilisang seminar para sa mga dapat at hindi dapat gawin habang nasa tuktok kami ng bundok. Ipinaliwanag din sa amin ang 3 summit ng naturang bundok na madadaanan namin. Doon ko na rin po nakilala ang iba pang mga kasamahan namin sa grupo. May isang magkasintahan, 4 na magbabarkada, 2 magkatrabaho at kami ni Enrico na parehong solo flight. Madilim pa sa labas noong simula namin ang pag-akyat sa Mount Ulap. Umakyat ako bilang si Ayen na nakilala sa amin bilang isang kabit. Pero ang hindi ko inaasahan pagkababa ko mula sa bundok ay panibagong perspective sa buhay ang matututunan ko sa tulong ni Enrico. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, maliban sa madilim ay matarik at mataas ang daan na tinatahak namin. Aaminin ko na hindi ako prepared sa ganong klase ng sitwasyon. Una ay hindi bagay ang ginamit kong sapatos dahil hindi ito makakapit sa madulas na lupa. Wala rin akong dalang flashlight, walang jacket at wala pang 30 minutes, Papadudot, ay ubos na ang isang bote ng tubig na dala-dala ko. Sana pala ay nag-research muna ako bago ko tumuloy doon dahil halatang-halata na beginner ako sa mga ginagawa ko. Mabuti na lamang at kahit medyo nakakairita ang walang tigil na pagdaldal ni Enrico, ay malaki ang naitulong niya sa akin, Papadudot. Pinahiram niya sa akin ang extra headlamp niya at ipinagamit din ito ang suot niyang jacket. Kahit papaano ay gentleman din pala siya. Hindi rin niya ako iniwanan sa buong trek. Ilang beses man akong nadulas ay lagi siyang nasa tabi ko o likuran ko para alalayan ako sa bawat pag-akyat ko kahit na sobrang bagal akong maglakad. Papadudot, 3 ang summit ng Mount Ulap. Una naming narating ang Ambanao, Paway bago ang sunrise. Sumunod naman ang Gungal Rock na itinuturing na pinaka-instagrammable na parte ng bundok dahil sa malalaking bato nito. Ang pinakahuli at ang talagang dinayo namin ay ang mismong summit ng Mount Ulap.
Doon ay isang picnic blanket ang nilabas ni Enrico kasama ang mga dala nitong pagkain. Pumwesto kami sa pinakamataas na parte ng bundok at sabay naming pinagmasdan ang kagandahan ng kalikasan. Hindi ko namalaya noong mga oras na yon na tumutulo na pala ang luha ko. Uy, ba't ka umiiyak? Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Eto, gamitin mo tong extra shirt ko. Anong gagawin ko sa t-shirt mo? Punasan mo yung luha mo. Wala akong dalang tissue eh. Ibibigay ko sana tong panyo ko kaso amoy maasim na dahil sa pawis. Okay lang. Gagamitin ko na lang tong akin. Baka mamaya wala ka ng pamalit kapag pinamunas ko yung t-shirt mo. Hulaan ko, ba't ka nagiging emosyonal ngayon? Siguro napaluha ka dahil sa ganda ng view, no? Ako rin naman. Mapapayak din talaga ako kapag nakakita ako ng ganito kagandang view. Kaso mahirap akong paiyakin eh. Ano, tama ba ako? Naiyak ka nga dahil sa view? Oo, maganda nga yung view. Pero tama ba ako sa hula ko na yung view yung iniiyakan mo ngayon? Hindi, may naalala lang ako. Ano naman yung naaalala mo? O sino? Sinong naalala mo? Total, hindi naman tayo totally magkakilala. Pwede naman siguro ako mag-open sa'yo, no? Oo naman. Sige, makikinig ako. Naiiyak ako kasi naalala ko yung taong mahal ko. Bakit? Patay na ba siya? Hindi. Buhay na buhay pa siya. Naghiwalay kayo? Hindi rin. So ano? Miss mo lang? Kabit ako, Enrico. Yung taong sinasabi ko na mahal ko, may sarili ng pamilya. Pero bago mo ako husgahan, hindi ko ginustong maging kabit, okay? Nangyari na lang hanggang sa hindi ko na mapigilan. Hindi kita inuhusgahan kasi naiintindihan kita. Paano mo naman ako maiintindihan, hindi ka naman kabit? Paano kung sabihin ko sa yung kabit din ako? Ha? Kabit ka rin? Totoo ba? 2 years. 2 taon na ako nagmamahal sa isang babaeng pagmamay-ari na ng ibang lalaki. Paano ka napunta sa sitwasyon na yun? Battered wife yung babae. Lagi siyang sinasaktan ng asawa niya. Kaya naganap siya ng kalinga sa ibang lalaki. Ako yung lalaking yon. Ako yung nagbigay ng comfort sa kanya. Ako yung nagparamdam sa kanya na deserve niyang mahalin. Ako yung naging takbuhan niya kapag kailangan niya na masasandalan. Pero aware ka na may asawa na siya? Oo. Yung asawa niya, kaibigan ko. Ninong nga ako ng anak nila eh. Alam ko na mali yung ginagawa ko. Alam ko na bawal yung relasyon naming dalawa. Pero katulad nga ng sinabi mo, nangyari na eh. Nahulog na yung puso ko sa kanya. Pareho lang pala tayo ng pinagdadaanan. Kaya siguro tayo pinagsama ngayong araw para damayan natin ang isa't isa. Siguro nga. Pero anong rason? Bakit mo iniiyakan yung lalaki mo ngayon? Nahuli na kami ng misis niya. Ipinahiya ako sa harap ng maraming tao sa mismong trabaho ko. Nasuspend ako kaya ayun, may oras na akong umakyat ng bundok. Eh ikaw ba? Siya rin ba ang rason kung bakit ka nandito ngayon? Oo, siya ang dahilan kung ba't ko naisipang umakyat ulit ng bundok. Nahuli rin ba kayo? Hindi. Umakyat ako ng bundok para makapag-isip-isip. Makapag-isip ng ano? Kung iiwan ko na ba siya o hindi. So, meron ka na bang desisyon? Meron na. Narealize ko na hindi ako pwede maging sandalan na lang ng isang taong hindi naman ako kayang piliin. Ilang beses kong hiniling sa kanya na iwan niya na yung asawa niya, pero hindi niya magawa-gawa. Naisip ko na hindi pwedeng maging optional lang ako habang buhay. Kaya kong humanap ng sariling relasyon na nasa tamang direksyon. Ngayon, desidido na ako na tapusin na lahat pagkabalik ko sa Maynila. Mabuti ka pa. Ikaw rin, hindi bagay sa'yo maging kabit. Maganda ka, Ayen. Hindi ka mauubusan ng lalaki. Marami pa dyan na mas disente at hindi manloloko. Sa tingin ko, hindi yung mahal mo ang iniiyakan mo ngayon eh. Naiiyak ka para sa sarili mo.
Naiiyak ka kasi katulad ko, sobrang baba ng tingin natin sa sarili natin kasi kabit lang tayo. Pero pwede pa naman tayong bumangon eh. Nasa atin na lang kung mananatili tayong kabit at kung mananatili tayong mababa na lang. Tama ang mga sinabi ni Enrico Papadudut. Katulad niya ay hindi ko rin deserve ang maging isang kabit. Ewan ko kung bakit ko nagawa sa sarili ko yon. Kung tutuusin ay maganda ang credentials ko. May nag-aantay na future para sa akin sa hotel industry, kaso nga lang ay ako mismo ang sumira nito dahil lamang sa maling pag-ibig. Pero wala na akong magagawa pa, Papadudut. Nabahira na ng negativity ang buong pagkatao ko. Kaya ang tanging paraan na lamang para maibalik ito sa dati ay ang mag-move forward at humingin ng kapatawaran sa mga taong naagrabyado ko. Doon mismo sa tuktok ng bundok sa harapan ng napakagandang kalikasan at sa ilalim ng bughaw na kalangitan, ay pinangako ko sa sarili kong aayusin ko ang buhay ko. Babalik ako sa Maynila at magpupursiging muli ako. Tatapusin ko na ang relasyon namin ni William at iiwan ko na lang ang mga nangyari sa nakaraan. Pagkababa namin ng bundok ay nag-stop over kami sa Baguio. Doon ay sabay kaming namasyal ni Enrico sa Burnham Park. Marami pa kaming napag-usapan tungkol sa mga naging relasyon namin. Pagkatapos nito ay bumalik kami sa Maynila at saka nagpaalam sa isa't isa. Hindi na kami muling nagkita pa pagkatapos noon. Hanggang sa lumipas ang halos isang taon ay muli kaming pinagtagpo ni Enrico ng tadhana. Sir, for check-in po. Yes, please. Reservation for Enrico. Enrico? Oo, tama, Enrico. Hindi, I mean Enrico. Ikaw ba yan? Oh my gosh, ikaw nga. Ayen, di mo na ako naaalala? Ayen? Sa Mount Ulap? Oo, ako nga. Long time no see ah. Ikaw na ba yan? Sorry, hindi kita nakilala kaagad. Nagbago na itsura mo eh. Oo, nagbago na ako ng hairstyle. Short hair, don't care ang peg ko ngayon. Kumusta ka na? Okay naman ang buhay ko ngayon. Busy sa work. Anong ginagawa mo rito sa Manila? Nandito ako ngayon para sa trabaho. A-attend ako ng 2 araw ng seminar. Ikaw, kamusta na? Heto, nasa front desk pa rin. Pero masaya na ako ngayon, tahimik na yung buhay ko. Mabuti naman. Tsaka halata kasi blooming ka ngayon. Bakit dati, hindi ba? Maganda ka na dati pa, pero mas nag-glow ka ngayon. Kasi siguro masaya ka na nga talaga. Wala na ba kayo ni… Wala na. Pagkabalik natin ng Manila, sinunod ko yung sinabi mo. Nakipaghiwalay na rin ako sa kanya kasi pareho kayong tama ng kaibigan ko. Isang malaking kabobohan talagang maging kabit. Eh ikaw, nasunod mo ba yung plano mo? Binigyan ko siya ng chance. One last chance para piliin ako pero ayaw talaga eh. Kaya naghiwalay na kami. So single ka na ngayon? Oo. Ikaw ba? Single ka rin ba o may bago ka ng boyfriend? Wala, single din ako. Actually, mas masaya nga maging single eh. Mas tahimik, walang problema, walang gulo. Focus muna ako sa career ko ngayon. I see. Pero kung sakali mong may manligaw, hindi ka naman nagsasara ng pinto. Kung meron man, edi well and good. Open naman ako for a romantic relationship eh. Pero mas maingat na ako this time. Natuto na akong mahalin ang sarili ko. Hindi na ako papayag na maging option lang ng ibang tao. Hindi ako pinanganak para maging option lang, no? Sa'yo ko natutunan yun. Nax, mabuti may natutunan ka sa akin. Oo naman. Yung mahigit 9 kilometers na trek natin, marami ako natutunan sa'yo ah. Natuto akong irespeto ang sarili ko, natuto akong mahalin ang kalikasan, natuto akong maging masaya kahit mag-isa lang. Lahat ng yun, na-realize ko nung magkasama tayo. Laki pala ng naging impact ko sa buhay mo ha. Ako naman, natuto mag-manifest dahil sa'yo. Manifest? Oo, kasi simula nung nakilala kita, nung araw na umakyat tayo doon sa tuktok ng bundok, doon sa Mount Ulap,
Minanifest ko na balang araw, magkikita ulit tayo. Kung kailan naghilom na yung parehong sugat natin sa puso. Gusto mo ako makita ulit? Bakit naman? Secret! Akin na lang yun. Hoy, sabihin mo na. Bakit mo ako gustong makita ulit? Saka ko na lang sasabihin sa'yo kapag pumayag ka ng samahan ako mag-dinner mamaya. Mamaya? Pwede naman. Matatapos shift ko mamayang 5 p.m. Ayos! So, dinner? Sure, sige. Marami tayong pag-uusapan panigurado. Abangan ko yan ha. Okay. Heto pala yung keycard mo. Room 214. Thank you. Kita-kits mamaya. Kita-kits! Pagkatapos ng pagkikita namin yon ni Enrico ay nagpalitan kami ng contact number. Isang araw bago siya bumalik sa Cavite ay namasyal kaming dalawa at kumain pa sa labas. Nagpatuloy ang koneksyon namin hanggang sa sinubukan akong ligawan ni Enrico Papadudut. 3 buwan kaming nag-date para masigurado na wala nang sabit ang lalaking sunod kong iibigin. Habang nasa dating stage ay naisipan pa nga naming umakyat muli ng bundok, and that time ay ang Mount Pulag naman ang napagdesisyonan naming akyatin. Mas mahirap akyatin ang Mount Pulag kesa sa Mount Ulap. 3x3 ang hirap nito. Kaya naman para maging worth it ang pag-akyat namin ni Enrico, pagkarating namin sa summit ay doon ko siya sinagot mismo. Ngayon, Papadudut, ay nananatiling matatag ang relasyon namin. Isang relasyon kung saan ay hindi namin kailangang itago ang isa't isa. Isang relasyon na wala kaming tinatapakang tao at nasisirang pamilya. Papadudot, mahigit 9 kilometro ang inakyat namin noon sa Mount Ulap ni Enrico at sa buong paglalakbay namin ay pareho naming nakilala ang mga sarili namin. Dahil sa isa't isa ay namulat kami sa mga bagay-bagay. Ngayon ay masaya na kami sa piling ng bawat isa at ang kasalanan namin sa nakaraan ay patuloy naming tinatabunan ng mga magagandang bagay. Maraming salamat po sa pag-share ng aking kwento, Papadudut, at sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay nagustuhan ninyo ang love story namin ni Enrico at mabuhay ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Ayen. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1